Yeah, it certainly is. Well, just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Alright, reaction. TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Ayan po mga kareaksyon. Iba na po ang sinisisi ngayon ni Bongbong Marcos. Ang sinisisi niya ngayon, yung basura. Kaya meron pong pagbaha sa buong Pilipinas o sa buong Luzon ay dahil sa basura. Kaya po may pagbaha sa Bulacan ay dahil sa basura. Kaya may pagbaha sa Pampanga dahil sa basura. Kaya may pagbaha sa may Cavite, Batangas, Benguet at sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kaya may pagbaha ay dahil po sa basura. Kasalanan na po natin ngayon. Kasalanan na po ng mga Pilipino ngayon ang pagbaha. Hindi po kasalanan ng mga managnakaw ng mali-maletang pera, bilyon-bilyon o trilyon-trilyon na inihatid ng mga dating Marines o security ni Saldico na di umano ay pati po sa bahay ni Bangag ay nagatid po sila ng mali-maletang pera. Hindi po yun ang problema. Ang problema, basura. Kahit po nagnakaw sila ng bilyon-bilyon o trilyon-trilyon, hindi pa rin yun ang dahilan kung bakit bumabaha. Ay ang basura. Hindi po dahilan ng mga substandard na mga flood control na nagigiba, umulan lang ng konti, basura ang problema. Hindi po yung mga ghost flood control na hindi ginawa, ninakaw yung pera, kaya bumabaha sa Bulacan. Ang problema sa Bulacan ay basura. Basura ka, Bongbong Marcos. Walang hiya ka. Una, meron kang 20 pesos na bigas. O ngayon, meron ka na namang yung tren na sa ilalim ng lupa. O yung subway, di ba? Wala nangyari. Tapos meron ka na namang tinatawag na racket. Paliliparin mo yung racket, di ba? Ngayon, meron kang bagong pakulo ngayon, Bongbong. Yung basura, gagawin mong energy. Lakas talaga ng tama mo, Bongbong. Di po ba mga kareaksyon? Ang galing po ni Bongbong Marcos. Ang problema natin ay basura. O di ba? Mantakin mo yan, nakahanap na naman siya ng kakampi. Ang kakampi niya, basura. Kasi nga naman mga kareaksyon, yung mga pinklawan dilawang umaalingasaw ay puro mga basura mga yan. Kaya naman mga kareaksyon, nakakita siya ngayon ng bagong tititiin. Mahilig pong maniti yan si Bongbong Marcos. Nakahanap na naman siya ng bagong tititiin. Ang tinititiin niya ngayon ay yung basura. Mantakin mo yan, Bongbong. Napakatalino mo talaga. Kaya mong iligaw ang sitwasyon. Ang problema ng bansa natin ngayon, garbage crisis. Hindi po corruption crisis, garbage na po. Ulitin natin para maintindihan ninyo. Yeah, it certainly is. Well, just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Grabe. May nagkwento kasi sa akin na very reliable source na sinabi. Ito po mga kareaksyon. Ako naniniwala ako sa sinasabi ni Banat eh. Kasi mga kareaksyon, ang sinasabi ni Banat dito, si Sir Banat, ay hindi papayag na hindi matanggal si Sara Duterte at hindi papayag na hindi mapigilan si Sara Duterte para makatakbo sa 20. Totoo po kasi mga kareaksyon, mantagin ninyo ha. Ito. Na may nagsampa na ng kasong grave threat sa DOJ. Ang DOJ pala nagsampa na ng kaso. Ano ba yan? May nagkwento kasi sa akin na very reliable source na sinabi hindi talaga papayag ang administrasyon na ito, particular si Marcos, na hindi ma-impeach si BP Sara Duterte at matanggal sa 2028 election. Bakit? Ang nadinig kong kwento dahil alam nila pag naging presidente si BP Sara Duterte, kawawa ang lahat nagnakaw at lahat na naging pabaya ngayong panahon ni Marcos. At ang tatamaan mismo dyan ay si BBM. Kanyang pamilya, asawa, anak. Yan ang mga tatamaan. Ibig sabihin, tinodo nila eh. Sinagad nila sa buto eh. Yung kawalang niyaan eh. So siguradong mananagot sila pag si VP Sara Duterte na maging presidente. At yan din ang sinabi ni VP Sara Duterte. Magkukuha siya ng vice president that would really focus to these people. Ganong katindi. Kaya feeling ko, nung napanood nila yon sa interview ng
SMNI sa kanya, kami ni Boss Dada, aba, malamang sa malamang, ganun. Okay, hindi ka namin talaga gagawing presidente. Gagawin namin ang lahat ng bagay para ikaw matanggal sa presidential race. Kasi the only way to defeat Vice President Sara Duterte is to remove her from that presidential race. There's no other way. Kita na ng taong bayan eh. Kanya na ang Mindanao, kanya na ang Visayas, sa Luzon na lang, kahit papaano. Kung kumuha yan ng taga Luzon na Vice President, finish na. Baka nga hindi lang 32 million na makuha ang boto niyan eh. Baka 40. Fearless forecast ko, abot ng 40 million ng kanyang boto. Sa totoo lang sa tingin ko, aabot siya ng 40 million. Ewan ko lang pero kasi yung inis ng tao, yan ang tinatawag na, kung maalala ninyo nung panahon ni PRRD, yung tinatawag na revenge vote. Revenge vote ba yun? O yung galit na vote, parang something like that. Kasi nga, galit doon sa mga nangyayaring kapalpakan kay Pinoy, kaya ibinoboto ang isang radikal na presidente, si Duterte. Di ba? Yun ang totoo eh. Galit talaga ang mga tao nung mga nangyari doon kay Pinoy, sa mga yellow liberal. Di ba? Ngayon, sa tingin nyo, mas galit ang tao kay Marcos kaysa kay Pinoy? Ako sa tingin ko, oo. Kasi ito, lantaran ng pambubudol. Noon, tagupa kahit papaano Noon, nung si Corona ay ini-impeach, talaga mismo si Pinoy nagsabi na gusto niya ma-impeach si Corona. Ibig sabihin, meron pang, meron pang honesty kahit papaano. Dito wala Buhan talaga Ayoko ma-impeach si VP Sara Duterte. Pero anak niya ang unang pumirma. Anong katarduhan yun? Hindi ako makipag-coordinate sa ICC. Pero sino unang kumilos? Yung tao niya si Torre. Di ba? I mean, ito yung lantarang pambubudol sa taong bayan. Galit na ang taong bayan. Alam na binubudol talaga nito ni Marcos ang taong bayan. Yung 20 pesos na bigas. I mean, sinong tao na magsasabi 20 pesos ang bigas, tapos linggo-linggo nag-grocery, namamalengke ang mga Pilipino at nakikita nilang walang 20 pesos na bigas? Sinong tarantadong gano'n nagagawa ng gano'n? Walang iba kung hindi itong presidente natin. Talagang pambubudo lang. Wala akong pakialam sa inyo. Bahala kayo, basta 20 pesos ang bigas. Pupunta ako sa isang gathering, 20 pesos ang bigas. Tapos the rest, bahala na kayo. Diba? Naman kayo Parang ganun ang parang ganun ang trato niya sa mga Pilipino naman kayo di ba? So okay lang yan, ganyan na lang ang presyo ng bigas. Lantaran yung pambubudol sa atin. Tapos dagdagan mo pa ng Claire Castro. Hindi. Imagine niyo yan, dagdagan mo pa ng Claire Castro. Talagang sasagad na yung galit ng Pilipino. Galit talaga yung Pilipino Alam mo kung sino na natutuwa kay Claire Castro? Yung mga vlogger niya na, ewan ko kung magkano natatanggap nun. Na dati, mga lupa. Ngayon, may kotse na. Meron ng kondo. Mga lupa yan, Dati. Ngayon, asensado na. Tama naman yun, mga ka-reaction, yung mga vlogger. Alam nyo mga ka-reaction, sa nakikita ko ngayon, ang tinatrabaho talaga nila ay si VP Sara. Wala na pong gagawin ng administrasyong ito. Napakalaki po napakalaki po ng di umano'y itong confidential pa ni Bongbong Marcos sa 2027 is 10 billion. Kung hindi ako magkakamali. Dinobol wami pa nila yung 2027 budget. At ito pa malaking problema mga ka-reaction. Bakit nadamay si Bongo at si Robin Padilla? Bakit binanggit ni Bonoan? Ngayon pala, binanggit ni Bonoan na meron silang mayroong project si Bongo at saka itong si Robin Padilla for later release. Hindi pa pala na-release yung kanilang mga projects, ang kanilang pondo. Pag-uusapan po natin maya-maya yan. Last po. Sir, reaction lang po sa naging pahayag ni dating Chief Presidential Counsel Attorney Panelo. Sinabi niya na dapat magpahinga na po si Attorney Kapunan following the argument kanina po. Magpahinga na po si Attorney Kapunan. Ano po yung reaction niya?
Actually, si Atty. Panelo yung dapat magpahinga. Hindi ko alam ba't siya nandito araw-araw. More importantly, Hindi mo alam kung bakit siya nandyan araw-araw? Kasi gusto niyang manood ng comedy show. Ganyan po ang ginagawa ni Senator Panelo. Ako na-meet ko na si Senator Panelo na shake hands ko na eh. Dapat yan talaga senador si Panelo, hindi... di ba siya nagsabi, I mean, in the first few weeks of the trial, hindi ba parang he was basically questioning the trial itself. Hindi ba? So why would you actually listen to him today? Na dapat magpahinga si Atty. Kapunan. Ito, hindi ko alam kung NPA ito, kung terorista to eh. Ano ka ba, sir? NPA ka ba o terorista ka? Tanong lang. Sa atin eh. Yun nga. Di ba? Ang totoo niyan, hindi ko kilala yung pangalan niya, pero kilala ko yung Meow Meow. Si Kong Meow Meow to. Mas kilala. Nakaka-reaction pag nanat si Kong Si Meow Meow. Congressman Kiko Barsaga. Oo. Hello, good afternoon. Pakinggan natin. Kiko, kamusta muna kayo? Okay naman, very good. Bad weather but good spirits. Ayun, ano. Kumusta po ang Cavite? Dahil nito nakaraang mga pag-ulan, napansin namin na Imus, Bacoor, Cavite City, halos lahat ng mga malapit sa dagat binahay. Yes, mostly yung mga lowland areas doon, laging binabaha. It's very common in Bacoor and Imus. Sa Dasma naman wala kaming masyadong problema doon. Yung mga upland, okay na yun eh. And, puro suspensions din. We're preparing... We also prepared for the evacuees dun sa Dasma. Meron kami mga 10 families. But compared to yung sa mga mas binabalik Imus and Bacoor, we expect less damage. Oo. Pero hindi naman to kasalanan ni Boying, yung baha. Hindi kasi, si Boying ay matagal na siyang, last term niya as governor is from 2016 to 2019. So matagal na siyang wala sa Cavite. Ayun, so safe tayo. Safe. Very focus na sila sa ombudsman duties Ayun, ngayon. tama naman. Baka minomonitor pa tayo. Nakamonitor silang lahat. It's a very dangerous and very difficult situation now. Correct. Nilalighten lang natin kasi baha yan eh. No? Totoo. Ay, teka lang, balitaan mo muna kami, Kong. Ano ba mga pinagkabalaan mo matapos na ikaw napaalis ng Kamara o ng Kongreso? Mostly vacations lang, enjoy muna sa buhay, and we'll see what will happen in 2028 kung ano yung magiging sitwasyon natin doon. But we already planned on campaigning for Vice President Sara Duterte for 2028. So doon na yun ang pinagkakabalaan nyo ngayon? Kung paano manalo si Vice President and also yung magiging Senate slate. Pero ang problema, Kong Kiko, ay may ongoing impeachment eh. So, kung ang mangyari ay matanggal na matanggal yung minority senators, baka tatlo na lang matira magbobotohan. Ma-impeach si BP. Well, Hindi nyo ba nakikita yung senaryo na gano'n? I don't believe that will happen kasi kahit naman makulong sila, for example, yung kay Senator Estrada, they're still incumbent senators. And as per the presiding officer, dapat ang presiding si Senator Win Gatchalian since he is the Senate President. But since Senator Escudero is the one who stated na ang kailangan doon is still 16 vote threshold. So we're still expecting na even the final date, as long as the imprisoned senators are not removed, that's still the expected threshold for voting. Ang problema po dyan, yung parang pagka tinakot, nakakasuhan. Pag hindi sila mag-yes vote, papakulong sila. Yes, that's also a big issue. At kung sakali mangyari yon, then we have to also prepare other plans in case. Pero ngayon, ang nakita ko, estimated mga 11 or 12 votes lang pa lang sila sa yes. At saka, ang isa rin namang sa kabilang dako, kung may senaryong ganun, may senaryo rin naman na yung mga dating against ay maglipatan ng barko, di ba? Kasi ganyan sa Pilipinas, di ba? Yung politika. Vote is sinking. It's a possibility at habang tumatagal ang impeachment process at habang lumalapit ang 2028 elections, mas dadami pa yung mga lilipat since Vice President Sara Duterte is still the current frontrunner for the 2028 elections. Naniniwala ako doon, Political career nila. Naniniwala ako doon mga kareaksyon kasi alam po ninyo mga kareaksyon ng ang mga politiko natin sa Pilipinas ay mga walang hiya, walang prinsipyo, walang dignidad, walang integridad. Lahat po sila ay puro pera. Hindi katulad ng mga Duterte, si Pangulong Duterte, si Sara Duterte, si Pulong, si Baste, wala. Kaya naman napakaganda po ng Davao mga kareaksyon. Kaya naman napakaganda. Just for 1 year of the remaining administration.
Pero tatanggapin niyo ba sila? Well, depende. Pwede na kaming pumili if ever na masyadong madami na yung mga kakampi. But right now, we'll see. Siguro yung mga una o yung mga first three na lumipat will be accepting, but Vice President Sara Duterte medyo she's open anyway, basta hindi naman masyadong ang really against lang sa kanya is yung mga those who personally attacked her and those who are very corrupt. Pero ibig ba sabihin nito, Kong Kiko, nag-o-organize na o talagang gawa na yung grupo, partido para sa 2028? Hindi pa in-organize pa. I can't really comment on that. Pero as of now, since it's 2 years before election, parang yes. nag-uusapan pa lang. We have no actual Senate slate that we've already formed. Ayun, siguro Kasi madami pang pwede magbago in the next 2 years. Oo nga. Bakit yung start lang ng filing na si Yossi, baka marami ng pagbabago. Ayun doon. na. Diba? Yes. Ito lang after barangay election sa December. Baka marami na mga pagbabagong mangyari. Ano ha? Well, dun na sa punto na may election ba talaga? Ayan. Hopefully magkakaroon ng elections sa 2028. But on the basis that there would be no elections, mas lalong gugulo ang sitwasyon natin dyan because the people will definitely not accept an unfair and illegal term extension. Punta na natin yung sa'yo, no? Yung sa personal mo na expelled ka sa house. May dahil sa parang Akala ko yung mga pictures na lumabas na susunod na yan. Pagka wala, hindi na, nainggit ako eh. pag off-air na tayo. I mean, kasama yun since yun yung isa sa mga yung grounds for previous suspensions. Pero sa tingin ko, dati ka naman ng hindi naman, parang ba yun, out of frustration sa house, kaya parang hindi ginawa mong parang laro-laro na lang yung papunta. Oo, kasama din yun since I was determined to act how the people would act if given the opportunity to talk to the people of the House of Representatives. At parang dinala ko yung galit ng tao doon sa House of Representatives. That's the form of political content that I made. Parang it's a protest on the corruption within Congress. Pero sabi, totoong kikuba itong nakakausap namin Yes, ngayon. Kiko Berzaca. Kasi matino ka ngayon. Kasi parang naninibago kami kung yung project ng tao sa social media sa'yo at saka yung ginagawa sa'yo, parang hindi ka makausap ng seryoso eh. Di I mean, ba? depende naman sa sitwasyon. Kasi ngayon, nakasuit ako, may mga camera, so I have to be serious to some extent, especially when discussing things like yung mga flood control, yung impeachment, Ayun. hearings, and Tama. if we want to be informative and factual, we have to be serious. Pero sa mga ibang issues naman, pag tinanong mo ako tungkol sa mga Babs, Eddie, happy-happy lang. Sa Sa mga off-air natin meow-meows. pag-usapan. Pero at least masasabi natin, actually first time ka naming nakasama sa ganitong programa, pwede palang maging seryoso at produktibong usapan si Kong Kiko. Di ba? Depende sa kasama ng tao eh. Depende Siguro sa kasamang napagkamalan nila tayo seryoso eh. Kong Kiko, anong masasabi mo naman dun sa... Actually, lahat naman nasabi mo na, no? Itong nangyayari na impeachment, nagiging patas ba yung mga... Kasi kung minsan, di ba, nanonood tayo, merong mga nagtatanong yung mga senator judge, sa tingin ba, nagiging may patas ba ang pagtrato? Technically, very, since yung impeachment court na to, this also serves as part of their it's part of building their political images. Kaya parang naging publicity din ito para sa kanila. Pwede nila itong magamit sa 2028. Even during the time of my father, late Congressman P.D. Berzaga, during the Corona impeachment, naging nationwide famous siya dahil doon because he was serving as the prosecutor against Corona. And during that time, nakita ng mga tao na parang well, this time center judges sila, but this can also serve as free publicity for the future 2028 campaign, especially mga re-electionists dyan like Senator Ejercito, sila
Sino pa ba? Gatchalian. Ano, re-election. Hindi ko na alam, sobrang dami ng senators. So, but, so ang ibig mo Last term sabihin, ata ni, ano ngayon, ni Win. dahil sa mataas ang... Kasi tininan ko yung bagong survey, no? Ang taas nung survey ni BP Sara, yung satisfaction rating. Tumaas na naman eh. May mga senador dyan na, ano, sabi mo nga, re-election is, yes. parang bibigyan niya na ngayon ng magandang, kung hindi man pabor, ay at least ay patas na pagtrato ang kasong ito. Nasa trust rating since the institution as a whole is damaged. Noong panahon ni former Senate President Alan Peter Cayetano, nagkaroon ng investigation led into the flood control under Senator Marcoleta, yung sa Blue Ribbon Committee. Pero ngayon, nung nag-switch Senate presidency ulit sila, nakita ng mga tao na nawala na yung focus sa flood control at nabalik sa impeachment. And that's why they need to make this as dramatic, or not necessarily dramatic, as relevant as possible. Kasi kailangan nila ng distraction from the flood control. At now nakita na natin yung epekto ng flood control. Nagpalit sila ng DPWH secretary, nagpalit sila ng House Speaker. And we can still see the same results. Yes. Pero ang problema, nag-impeachment nga, distraction, bumuhos naman ng ulan. Yes. So, balik na naman sa flood Yes, control. I mean, expected talaga yun because of this season. So ngayon, hindi na nila alam kung anong gagawin nila. The people do not want to focus on the impeachment. They want to focus on their immediate concerns, and that is the flood control issue. Especially ngayon, may dagat na tayo ng basura, bagong national attraction natin. So, Totoo. At saka napapansin ngayon sa social media, hindi ganun ka-appealing ang impeachment mukhang tinatalo sila ngayon ng Korean telenovela. Di ba? Hindi, kasi- Maraming tao hindi nanonood ng impeachment kasi yung impeachment, matagal na issue na yan. February 2025 pa, wala nang masyadong nagbago. Yung complaints, the articles pa of rin. impeachment from 2025 is the same as 2026. It's still confidential. The two main topics are confidential funds at yung naging grave threats. Yun yung final na nung 2025, yun yung nawala, and then nag-file it sila nung 2026. So parang old news na siya, hindi na siya yung masyadong Wala nang bago. pinag-uusapan kasi lahat na pag-usapan na. Yes. At saka narinig din sa hearing ng House, sa Kongreso. At saka pag nanood ka, may dragging walang spectacular na At saka ibang inihintay nila na yung parang Senador Marcoleta na pag nagtanong yung inaabangan ng tao, wala yung ganun Parang yung hearing ng ABS-CBN na nandun yung tatay mo, di ba? Sabihin yung tao talagang 9:10 Sabihin, siya mo nakatutok, baka sa 10, ganun kataas yung awareness ng tao, Kong. Yes. Di ba? At mas marami ng problems ang bansa ngayon kaysa noon. We are facing severe economic problems, and yung fuel crisis din na ngayon tumataas, bumababa. It's a very inconsistent situation in the Middle East. Kaya mas marami tayong, ang taong bayan ay mas maraming tinututukan na iniisip na mas importante kaysa sa impeachment, and that's actually true. There are things more important than the impeachment court. Ang ginagastos nila doon is already more than the confidential funds which Vice President Sara Duterte is being accused of, and it will cost more and more as the impeachment court goes on. At dagdag pa yun, Kong Kiko, yung hinahabol nila doon na confidential fund, 125, di ba? Million. Sabi mo na 612, yung kabuuan, 612 million, Kasabay nun, meron namang pinag-uusapan na trilyon na flood control. 1.3 trillion. So, hindi makumpare, Hindi, kumbaga sa tao, hindi nila ma-imagine na, teka muna, ba't yan ang priority? Parang hindi ma-gets nung mga At kababayan. lalo ngayon, sa hearing ng Sandigan Bayan, Ayun pa. kinonfirm ni DPW Secretary Manny Bunuan. Bunuan na about isang senador, mayroong 500 million Nako. hanggang 1 billion each. Di ba? So, Natatabunan talaga yung impeachment. Oo. nako. Yun ang mga problema ang kinakaharap natin ngayon. Ano ba ito? Parang napakaswerte ni BP Sara. Dahil nung pinag-usapan nila ito, wala pa lahat, di ba? Wala pang flood control, hindi pa nabubulgar ang ibang mga anomalya. Pero nung siya ang ginigisa, may lumabas na mas malalaki pala, Oo. I mean, either way, feeling ko lalabas din ito because the flood control issues now and the economic issues now, hindi naman bigla lang mangyayari ito. It's through mismanagement over the course of a few years. Yes. Oo.
Teka lang, ang Dasmariñas City ngayon ay ano bang ina-expect natin na pwedeng magbago? Ay, teka lang pala. Kailan Magkakaroon election? na Kasi special elections pala. naka-gun ba na sila eh? Oo nga pala. Kailan bang election dyan sa inyo? August 29, 2026. Malapit. So this month This na month, in 3 weeks. 2 weeks. Pwede ba akong bumoto doon sa inyo? Hindi Registered Dasmariñas Hindi pala ako citizen. registrado butante. No? So ano ang hindi naman sa nangangampanya tayo. Baka nanonood ngayon ng Comelec. Ano mga preparations nyo? Kasi hindi ka natatakbo ngayon, di ba? Technically, private citizen naman, so pwede ako mangampanya. Okay. Oh. But, ganun lang, we've been joining Mayor Jenny Berzaga on her caucuses, yung sa mga motorcades. Pero ngayon, wala masyado since na-postpone due to the bad weather. Pero mahigpitan ba ang laban? Yung papalitan yung pwesto mo, di ba? Oo. Pero hindi naman, mostly yung mga lagi lang tumatakbo. Actually, dalawa sa mga kalaban ko last year lang, Sila tumakbo rin? ulit. Ah, So, okay. same name, same faces. Ayun. Pero ang mother mo ay incumbent mayor ngayon, ano? Tapos siya ang tatakbong papalit sa'yo. Yes. Paano nangyari yun? Incumbent siya, pwede siyang tumakbo. Incumbent mayor ng Yes. Dasma, okay? And then, if she wins, she has to vacate her position, leaving the vice mayor. And by manner of succession Yung siya. succession So, yung ng vice mayor LGU. magiging mayor, yung councilor magiging vice mayor. So kung kahit na sa incumbent kayo, nag-file siya ng certificate of candidacy, tatakbo siyang congresswoman, at kapag ka nanalo, yung vice mayor niya ang aaktong Yes. magiging mayor. At yung mayor ang pipili kung sino sa mga councilor ang magiging vice mayor. Ganun ang mangyari. I think yung number 1 yung magiging vice mayor. Okay. the first Automatic ba yun? Yung first councilor? councilor. Kasi yung first councilor yung nagsaserve as Presiding officer ng konseho. of the city council if Okay. ever the vice mayor is not present. Since noong 2022 to 2025, I was also first councilor. Ako yung number 1 councilor within my district. And yun talaga yun. But then we can designate someone as okay. presiding officer. Pero yun, it's the matter of succession. Bagay. Anyway, ano bang doon sa yung ano na ba mga progress ngayon sa tagal na kami hindi napupunta ni Nelson sa Dasmariñas eh. Ay, balitaan mo naman kami, Kong Kiko. Ano Very bang good. mga bago nga dyan? Dasma is improving. Number 1 na kami economically in terms of in Cavite, number 1 in population. And also, we have created 3 buildings na kami sa public college namin sa Colegio ng lungsod ng Dasmariñas. The arena is doing well, which has opened a few years ago. And my public hospital na din kami. City funded. Ang problema nyo ata dyan ngayon yung tubig. Di ba? Under prime kayo dati. Yes, yung water problem. Yung water problem ninyo, kasi nakilala ko yung GM nyo dati, yung si GM Ed Silva, napakaganda nung, pero nung nabili nung prime, paano ba doon susolusyonan ngayon yung problema na yan? Ngayon, may bagong nag-change of ownership yung Prime Waters, and then Hiraya Water na sila ngayon. Okay. And we're discussing on how to improve the water situation right now. So hopefully within the next few months we see significant improvements. Kasi yung problema sa tubig namin also stems from a lot of other factors. Our population also dramatically increased within the last few decades. So there are plenty of issues within our city that adds to the water crisis. Pero plan namin solusyonan yan in the future. So, sa lalong madaling panahon, masusolusyonan na yan, Kong. Hopefully. We'll do our best. Nelson. Itong sa pagdating ng 2028, the election yan, qualified ka na ba para Presidente? Hindi pa. Senador. Senator. Sa age lang, ha? Hindi, 27 pa lang ako ngayon. hindi By pa, 2028, bata nga yan, 35 minimum for Senate and then 40 minimum for Vice President and President. Yun pala. So, unless magkakaroon ng biglang constitutional convention tapos biglang gagawin Palitan 45 natin. minimum age. Para... Pero anong plan mo? Matatapos ang term ng... Of course, kung halimbawa, nanalo ang mother mo as representative ng Dasmariñas, matatapos din ng 2028. May ano ka ba? May political ka pa rin? Plan? Posible. Depende sa sitwasyon natin sa 2028 because there are plenty of things that could still change in the future. But hopefully, we'll see if there are any vacancies kung may mga pwede akong
kung pwede ako mag-party list or for Congress again, maybe for a different local position, or posibleng magkaroon ako ng ibang career path depending on that, because I'm still young and there's still other opportunities outside of politics for me. Yan. Baka maging broadcaster ka rin, malay mo, di ba? Posible. Magandang view, magandang... Welcome to the Meow Meow broadcast. Oo nga, no? Pero wala pa namang nagbabawal ng tumakbo kang congressman, di ba, ulit? Yes, walang perpetual disqualification na Ayun, kasama doon. Since walang kasamang kaso yun yung special sa naging expulsion case. Oo. Since there's no case tied to that. Oh. So, yung mga naging sedition cases ko na junk naman yun. And then yung cyber libel case, Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po, kami yung less privileged dito. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years na ako mismo, yung mga proyekto nga po na nabilong po dun sa FLR, yung for later release, at hindi nare-release yung pondo at hindi na uumpisahan. Ibig sabihin yan, ako po yung kami, yung mga less privileged dito sa Senado. As early as 2023, yung mga proyekto ko po ay, yung mga amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. At ganoon naman talaga ang buhay. Unang-una po, sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto dahil mula noon hanggang ngayon, wala naman tayong ibang pakay kundi magtrabaho at magserbisyo lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan. At yung mga lugar na nangangailangan, yun talagang gusto nating unang matulungan. Ang aking pagrepresenta at pagbigay boses sa taong bayan ay mandato ko po. Hindi yan pangingialam o pag-iimpluwensya sa maling paraan sa trabaho ng iba, lalo na po sa ekotribo. Ulitin ko lang po, kami yung mga less privileged dito for the past 3 years. In fact, yung mga 2025, 2024 to 2026, hanggang ngayon po hindi na re-release yung mga proyekto. Kahit na yung iba po ay pinaghirapan natin, nung hinimay natin, Mr. President, during amendments, open naman po yan dito, yung mga amendments natin nung nakaraang budget deliberation, ay dumaan po yan sa inyo, pinag-aralan natin, pinagsusian ng mabuti. At hanggang ngayon po yung iba ay hindi pa po na re-release at hindi pa napapakinabangan ng ating mga kababayan. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para ipaglaban kung ano ang tama at nararapat para sa taong bayan. Patuloy akong maninindigan laban sa anumang klase ng korupsyon at tulad ninyo, hangad ko rin na magkaroon ng hustisya dito sa flood control scandal. Panagutin ang dapat managot na walang halong kulay o politika. Dapat lumabas at manaig ang katotohanan. Maraming salamat po, Mr. President. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Base sa sinabi ni Mr. Bonoan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Una sa lahat, kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Gayunpaman, kaysa lagyan agad ng mali siya, natural naman na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ang legislatura at ehekutibo, lalo na sa pagdating ng pagbantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto. Halimbawa,
simula nang naging senador ako, madalas ko pong kinakalampag ang mga departamento kapag may hinaing, request o report na nakakarating sa aking opisina, lalo na sa malalayong lugar na hindi pa tapos yung proyekto, kailangan ng mga completion, mas bibigyan sana natin ng prioridad ito to make it operational at magamit po ng ating mga kababayan. Kasama na dyan ang mga nagpa-follow up ng mga proyektong pang local development na hindi na-actionan at na-implementa ng maayos. Parte naman dyan parte ng mandato ng senador bilang representanteng pang-nasyonal, yan naman po ang ating trabaho, na tugunan kaagad ito at maparating sa tamang ahensya. At hanggang ngayon, marami pa rin pumipila sa aming opisina hanggang ngayon na humingi ng tulong, hindi pa nila nagagamit ito, kailangan tapusin, kailangan mapondohan. Sir, unahin nyo naman yung lugar namin, 4th class municipalities kami, tulungan nyo kami. Hanggang ngayon po, lalong-lalo na po ako, ang hirap po ng buhay ko dahil naging parte po ako ng previous administration, kailangan ko ng soft landing na mapaintindi sa kanila na hindi ko na po matutulungan gaya ng ginagawa natin noong mga nakaraang taon, nung 6 years po na sa previous administration ni Pangulong Duterte. Parte rin po ng trabaho natin na bantayan ang implementasyon ng mga batas na ating pinasa rito. Oversight function natin yon, kasama na dyan ang national budget bawat taon, naglalaman rin po ng mga proyektong nasa ilalim ng DPWH. May mga tinatawag na continuing projects na kailangang mapondohan. Mayroon rin mga proyektong nasa GAA kung nung nakaraang taon na hanggang ngayon, yun nga po ang isa sa mga problema, no. Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po, kami yung less privileged dito. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years. Magandang hapon mga kababayan, kasama natin si former Chief Legal Counsel Sal Panelo sa Day 15 ng trial. Attorney, what are your major takeaways sa pagdinig ngayong araw, ika-15 araw po ng trial dito sa Senate Impeachment Court? I'm watching the Planet of the Apes. Planet of the Apes? Yes, have you seen it? Yeah. Watch it and you will understand what I'm saying. Grabe yun, sir. Anyway, specifically, ano gusto Pero mo? kanina kasi na-establish na yung pera talaga ginamit sa surveillance. Pero doon sa testimonies kanina ni Del Campo, hindi raw yun sapat. At kailangan ng AR or mga resibo para patunayan na may accomplishment at nagamit yung confidential funds sa purpose na dinisenyo para sa perang yon. Ano masasabi mo doon, attorney? Babalikan natin yung unang sinabi ko na kahit ano pang sabihin nila dyan ngayon, dahil inamin na nila na ang kanilang findings ay preliminary lang, recommendatory lang, hindi final. So useless lahat ang pinag-uusapan nila dyan. Kasi ang basis ng Artikulo 1, Article 1 of the Articles of Impeachment, is there is a finding of irregularity of the disbursements of the confidential funds. But the witnesses themselves are saying their findings are not final. And therefore, there is no basis for the impeachment complaint against Inday Sara. Kaya sa tingin ko, waste of time lahat yung, in fact, yung mga pinag-uusapan nila ngayon at kahapon. Puro peripheral and magiging irrelevant na lahat. Kasi yung pinaka-basis mo for suing the Vice President no longer exists by your admission that preliminary ang finding mo. Sila na mismo nagsasabi, hindi po, may subject to review ba? Meron pa 180 days and so forth and so on. Bakit? Anong pinag-uusapan natin dito? Kaya in fact, 2 of the judges, I told them, 3 na pala sila. Sabi ko, the impeachment court can on its own dismiss this particular article or the defense can move for its dismissal. In fact, the prosecution can dismiss it if they are true to their duty as prosecutors. Kasi gaya ng sinabi ni Robin Padilla, hindi porket prosecutor ka, ang gagawin mo lang, usigin mo. Pag nakita mong mali, ang ginagawa mong pag-uusig, you have to render justice kasi yun ang pangunahing trabaho mo. Kaya dapat, yung mismong prosecution, nakikita na nila na walang basis yung demanda ng mga House prosecutors, dapat sila mismo magpa-dismiss ng kaso sa Article 1. Ito yung attorney. Tingnan mo, muna, bago pa yan.
Yung Article 4, di ba, Grave threats. ang base nun, grave threats and inciting to sedition, tingnan mo. Yung inciting to sedition, dinismiss Ng DOJ. ng DOJ. Yung grave threats, final. Pero, tanda mo, ang basis ng Article 4 ay yung dalawang crime na yon. Dapat, kung kinumit nila yung dalawang yon, pwede mong idemanda. Kasi may commission eh. Eh ngayon wala pa pinoprobahan pala. Yung isa na-dismiss na. Yung isa naman ipoprosecute pala. Ibig sabihin, hindi pa napapatunayan kung may grave threats o wala. Eh anong dinidemanda mo kay Inday Sara as a ground for a betrayal of the public trust? Balikan natin ng Article 1. Nabanggit po sa hearing na on appeal ang OVP sa Mother COA. Ba't may hearing pa? Exactly. May appeal lang nga, hindi pa nga final. Hindi, yun nga ba sinasabi ko, 2 weeks ago pa yata, o last week ko pa sinasabi, di ba? Dapat talaga, ang gagawin, either the prosecution, the defense, or the impeachment court should dismiss Article 1 kasi wala nga basis. Tsaka sir, yung kailang ulit po kanina na klinaro ni Presiding Judge Chis Escudero, yung professional decisions nitong si Del Campo doon sa standards ng Joint Memorandum Circular na kanilang fina-follow in disbursing the confidential funds. Pakailang ulit na nabanggit doon na sarili niyang interpretasyon. Professional judgment and personal interpretation. How would you differ those two concepts, Attorney San? Ito ang tanong. Sino ba nagde-determine whether yung confidential funds are confidential or not? Sino ba magde-determine kung i-liquidation mo tama o mali? O hindi ba ang COA? Ang COA pa rin. Pero, ang COA, ang findings nila, palaging hindi official, hindi final. On Palaging subject to review eh. Not only subject to review ng commission itself, pati ng hukuman sa taas. Kaya nga, sinasabi ko pa ulit-ulit, wala nga basis itong Article 1 dahil may pag-aamin na kayo. Ba't kayo nagdemanda? O, isa lang ang ibig sabihin, kaya ako nagdemanda. Gusto niyo siraan si Inday Sara, gusto niyo tanggalin bilang Vice Presidente, gusto niyo i-disqualify bilang kandidato presidente sa 2028. Bakit? Kasi sigurado, pag nanalo yan at mananalo, siguradong uusigin kayong lahat dyan. Yung mga magnanakaw, yung mga tiwali sa gobyerno, yung kumuha ng pera ng bayan. Kaya ninyo gustong siraan at tanggalin si Inday Sara. That's the long and short of it. Tsaka sir, dito po sa part, kanina yung tinalakan natin, first part yun, sa umaga, ito sa hapon naman, isa sa mga highlights is yung tinanong, yung independency ng Commission on Audit. Tinanong kasi na bagamat independent raw ang COA, isinaalang-alang dito ang resulta ng House Committee on Good Government Public Accountability sa confidential funds ng OVP. What can you say about that, sir? Kung independent, ba't sinaalang-alang yung resulta ng investigasyon ng HREP? Eh wala, sa totoo lang, wala namang independent dito sa ating bansa. Walang independent dito, palaging kontrolado ng presidente. Isa lang ang hindi nag-control si Duterte kasi ayaw niyang pakialaman. Pero lahat ng presidente, malibang kay Duterte, pinakialaman ang lahat ng sangay. Sir, sa calendar of activities, nasa 90 o 92 days yung schedule ng trial. Sa bagal po ng usad at papapalit po ng mga witnesses araw-araw. Do you think it would take 90 days or more than 100 days po kung ganito po kabagal ang usad po ng pagdinig? Ang tanong niya, bakit mabagal? Kaya ako mabagal, number one, yun ang mga abogado sa prosecution, hindi yung marunong magpresenta. Yung itatanong nilang 1 oras, umaabot ng 3 oras. Kasi, pag may tinanong sila sa witness at sumagot ang witness, uulitin nila yung sagot. Sabi mo ay ganito. Ito ang tanong ko. Sasagot na naman. O sabi mo ay ganito. Talagang aabutin ka ng siyam-siyam. Pangalawa, yung presiding officer, pinapayagan niya lahat ng mga kalokohan na ginagawa ng prosecution. Yung mga irregular na prosedimento, payag siya. Yung mga snide remarks, yung paninira, yung pangangampanya ng mga prosecution lawyers, pinapayagan niya. Kaya nagtatagal, nagdidebate sila eh. Kayo spanky kanina, di ba? Parang na-flag ni Attorney Ferrer na as lawyers, we should respect each other. We're sisters in profession. Parang gano'n, Attorney. Alam mo kasi, MJ, ang naglalaban sang matanda at sang bata. Kaya sinasabi ni Escudero, hindi ako nag-agree sa kanya sa lahat ng mga sinasabi niya, pero this time nag-agree ako. Talagang may diferensya ng ng bata at saka matanda.
Kasi yung mga matatanda, kailangan talagang... Ewan ko ba? Sige, attorney, kaya mo yan. Ang gamit na term kanina, generational Oh, gap. generational gap eh. Kasi nga talagang malayo eh. Malayo. Hindi niya maintindihan yung bata. Yung bata naman, tinatawanan lang yung matanda. Kaya sabi ko, manood ka ng Planet of the Apes, maintindihan mo kung bakit ako napapanood ko yung Planet of the Apes. Article 1 and Article 4, 15 days of trial. What are your thoughts, attorney? At anong mensahe po ninyo sa taong bayan? Ito bang reklamo na ito ay solid? Your final say, sir. Eh wala nga eh. As far as I'm concerned, lahat ng articles of impeachment, eh walang basihan. At nakikita na natin habang tumatagal, kumbaga lumalantad lalo yung overwhelming desire of the detractors of the Vice President to obliterate her from the political landscape. Kaya, alam mo ba na bumagsak ang rating ng mga nanonood sa impeachment? Oo nga, parang may... In fact, pati yung mismong loob ng impeachment court, halos wala na ng tao. Pati yung tingnan mo yung prosecution lawyers. Dati puno yun eh. Ngayon wala pa sa kalahati. Pati yung nanonood sa gallery, ganun din. O, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi sila kontento sa nakikita nila. Mukhang nakikita nila na ito'y moro-moro lang. Talagang gusto lang siraan si Inday Sara. Thank you, sir. Yan po Thank si you. former Chief Legal Counsel Sal Panelo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang. interpretation. Opo. Kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yon na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag ka sinabing, okay, magpunta dyan. Walang problema. Wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, kailan lang magiging reward yun kapag ka may naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, ulitin ko po yan ang interpretasyon nyo pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Ngayon, saan nyo ba binasa yung interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng inaudit nyo nung nakaraan, for consistency's sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisala o sinususpend nyo. Hinahanapan po namin ng proof of success. Opo. Na may nahuli nga. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang. interpretation. Opo. President, you basically said what I wanted to say, but I wanted to segundahan ko yung sinabi ninyong dalawa kasi kanina lumapit talaga ako kay Migs when I saw Senator Migs when I saw the news article. Nasabi ko, bakit malisyoso ang dating nito? Nasa kanya na yun to clarify anything, but by the mere fact that
may mga projects that the senators are being asked to support in the budget is our job. So, like I said, sinabi mo yon na nandyan yung mga governors, nandyan yung mga from barangay captain, kung sana may CCTV tayo para pakita niyo yung dala ng mga, ano tawag doon, sabihin ko module, folder ng mga from barangay captain to mayors, governors, may dala ho yan kasi nagre-request po ng project. Then pag malaki, ang gagawin pa nga nila, iisa-isahin nila, sabihin nila na, Senator ganito, phase 1 po kasi sa inyo, nahingi na ho namin kay ganito yung phase 2. Why do they do that? Because it is our job. It is in the Constitution. So, alam nila ngayon, none of us, I can speak, I guess I cannot speak for everyone now, but I'll speak for myself. We don't tolerate corruption here. But I also don't tolerate that there are insinuations that we're doing wrong when we make amendments that are called insertion. Tatawagin ng insertion, tapos may mali siya na. Whether that is the news outlets, people out there from within the Senate, I object to that. That is not fair because it is our job. Ngayon, kung meron kang ginawang malisyoso, di yun, take it up in the proper forum. Pero to just say na si Senator JV, gamitin ko Senator JV kasi okay lang sa kanya to, nag-insert ng ganito karami dun sa, sa PhilHealth. Oh, ginagawa namin yan. Because it's our job. Ilang beses ako tumayo dito na, alam niyo yun, kasi kayo po ang chairman, na nilaban ko na ibalik, i-insert. Yes, that is the word insertion. Ibalik, i-insert yung pondo ng PhilHealth na hindi binibigay. So if I call it an amendment, it's okay. But if I call it an insertion, malisyoso yon, bawal yon. So that's what I'm saying. It is our job. So I thank the majority floor leader for standing up and sabi nga niya, ako na tumayo dito. Well, tumatayo din ako with you. Tumatayo din ako with you. And I never went to you for a project kasi nga tama, alam ko na si finance chairman, that was Sani Angara at that time, then Senate President last year, and now JV, nasasabi mong, may room ba? May room ba tayo para sa more classrooms? May space ba na paghahanapan? Remember in our debate yesterday on no detention, di ba? I put on record na nagdagdag ako ng budget for zero balance billing. And then the Senate President properly reminded me na hindi lang para dun sa mga regional hospitals and LGUs, pati sa specialty hospitals. You reminded me. And then I even said nga na yung pilot project na I proudly, ako nag-initiate, ako talaga nag-insert nun. 1 billion for pilot project ng LGU Zero Balance kasi naaawa ako sa mga mayor na pinupuntahan sila ng mga pasyente na in-announce po Zero Balance. Ay, hindi kasi kami makakasama doon. So, maliit lang yung 1 billion, sobrang konti, but I put on record, it's a start. I could have asked you, because kayo, Mr. Senate President, ang chairman noon, sige na, lagyan mo to ng 10 billion because 10 is probably kulang sa dami ng LGU hospitals natin. But alam ko may hangganan, so sabi ko, start ako 1 billion. Kaya sa next chairman natin ng Committee on Finance, abangan mo, kasi pag nagamit ng maganda yung LGU zero balance budget na yon, baka dobling ko, tripling ko. At I'm sure papayag ka kasi full support din tayo sa bagong PhilHealth chairperson, president, di ba? So ganun yun, that is the process. So thank you, Majority Floor Leader, for bringing this up. Sana nakadagdag lang tayo sa pagkakaintindi ng mga kababayan natin on what our jobs are. And again, no tolerance naman po tayo sa mga kasamaan at mga corruption naman dyan. We're just doing our job. Thank you. Thank you, Senator Pia. At ina-assure natin ang publiko na pagpapatuloy natin yung ating transparency measures na yung mga requests ay may request sa ahensya, may resolutions, mayroong mga plano at lahat to i-upload ho natin sa website para makita ho ng ating mga kababayan. So we recognize Senator Raffy Tulfo and then Senator Robin Padilla and then Senator JV Ejercito. Kasi nga po, Mr. President, nabanggit ni Majority Leader, Floor Leader, Senator Mix Zubiri, yung pangalan ko. Totoo yun, may nagreklamo po sa akin way back tungkol dun sa problema sa Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Si Emmanuel Capul pumunta po sa programa ko all the way from Bukidnon to complain tungkol doon sa mataas na dike sa tabing ilog na umabot sa kabahayan at kalsada na umaapaw. Kasi ito yung hindi tinapos na project ng DPWH, biglang inabandona kasi nakatiwangwang lang.
At maraming residente ang sobrang apektado dun sa problema yon. At nang inilapit ko nga po kay Senator Mig Zubiri, at that time, naayos po yung problema. Thank you, Senator Migs. Thank you. We recognize Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Sana lang po sa susunod, pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami, pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. We recognize the chairman of the Finance Committee, Senator Javier Hercito. Thank you, Mr. President. Just to clarify also, and being the new chair of the Committee on Finance, I intend to continue the reforms that which the Senate President started when he was Committee on Finance chair. Of course, and as an offshoot because of that, the biggest scandal ever to hit in history. There were safeguards that were put in place and belt tightening and so on. But we will continue with the transparency and in the reforms that you started. Of course, everything will be available online. As you, the BICAM will now be also be open. It will be an open BICAM. And we will also consult the civil society organization. So it will be a very open budget, and all the information that will be needed will be readily be available. This early, I already told our counterparts that we will not accept or allow insertions and amendments done in the BICAM. No, if ever it will be done here in open on the floor on the amendment portions as we deliberate on the budget. So it will be allowed on floor, but during the BICAM it will not be allowed anymore as you started, Mr. President. So be rest assured that we will make sure that that the trust of the people we will regain the trust, no, because of the reforms that we have started last year with the budget here in the Senate. But again, it will be a balance. This early I will say that we need to strike a balance because the unintended consequence of that too much tightening and safeguards that were instilled is that the economic progress quite slowed down a bit because of the very slow public spending. So we really have to strike a balance. But be rest assured that transparency and the reforms will continue. And just like what the majority leader has said, there are Senator Pia and the rest, there are a lot of, it's part of our job as legislators to also to make amendments. So not all insertions or amendments they call it are bad. There are good amendments, in fact, especially for colleges, for state colleges, for health and other programs, that will really improve the quality of lives of our people. And just to give you an example, Senate President, one of our guests here, Governor Dato Tuca Mastura of the newly created Maguindanao del Norte. This is the first visit of the this is a historic visit because this is the visit when the newly created province had their he's the governor of the newly created province, and I had the chance, Mr. President, to be the first national official to visit the newly created Maguindanao del Norte. And just the same, he came with the provincial admin, Dato Sharifuddin Mastura, Deputy Speaker, Attorney Ishar Mastura. And also, I just like to mention my classmate who I last saw in De La Salle in 1992, former Vice Governor Dustin Mastura is here also. He was the one, incidentally, Mr. President, who stood up and after the Ampatuan massacre, who fought the Ampatuans and won against them, as Vice Governor. So these people come from the very far-flung area of Maguindanao del Norte. Pupunta po sila dito sa Senado
may dala ho, halimbawa, may request po sila, parang ang hirap naman ho nating tamblahin o tanggihan, di ba? Kung ang dami hong lumalapit sa atin, I'm sure a lot of our colleagues can relate na napakarami, lalo na yung mga nanggaling sa yung wala hong direktang flight, pupunta rito, may mga request, para ang hirap naman na hindi ho natin pakikinggan at pagbibigyan kung pwede naman. Okay? And I think, I would agree that it's really part of the job, part of legislation, to improve our budget, and be rest assured that to my colleagues that although of course transparency will continue, reforms will continue, but of course we have to make sure also that we serve our purpose. That is, if there are projects or programs that will really improve the quality of lives of our people, then that's part of our job. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator J. Versito. We recognize Senator Joel Villanueva and then Senator Bongo. Yes, Mr. President, thank you. I cannot help but associate myself to the statements made by our distinguished majority leader, our former Senate President, our Senate President himself, and Senator Pia, Senator Tulfo, Senator JV. Malicious is parang kulang po yung salitang malisyoso, Mr. President. A couple of days ago, si Senator Robin Hood at si Senator Bongo naman yung face of the day. Ngayon si Senator Migs. When we are just doing our job, I would like to put on record, Mr. President, that this representation worked very hard para dun sa budget noon sa cancer treatment center dun sa Philippine General Hospital. Ilang bilyon po yun na pinagtulong-tulungan po nating mga senador. Yung pong pagtayo ng e-library sa Bulacan State University, pinagtulong-tulungan po natin yun. Tinulungan nyo rin po ako noon dito sa Senado. Kanina po kasama namin dito si President Jamison Tan ng BASI dito po sa San Rafael, Bulacan. Ikatlong building na yung itinatayo po doon sa Agricultural Center na yun. Last time, si Senator Kiko and I worked for the Bustos Dam. And unfortunately, kulang yung, wala na kaming makuhang pondo, kulang yung nagawa po namin. But we are working still to find more funds para i-finance ito. And that's the main reason why flooding is still a big problem in our beloved province. Tomorrow, I'll be visiting 11 towns, Mr. President. Lubog pa rin ho sa baha. And unfortunately, even, I'd be consistent with my advocacies in this same podium, Mr. President. Over and over again, since 2022, I've been talking about flood control. Nagpagawa po tayo ng feasibility study para po dun sa Bulacan. It took them 2 years, Mr. President. After 2 years, ask me if they were able to finish it. Yes, but are they implementing it? Hindi po. And, this is the main reason, Mr. President, that it pains me a lot as a legislator, as a member of this august chamber, na pag ginagawa mo yung trabaho mo, may isang malisyoso dyan na babatuhin ka ng putik, pero pag hindi ho nag-stick yung putik, hindi na sasabihin na tama naman pala yung ginawa mo, Mr. President. So, I'd like to associate myself again with our colleagues here. And I can assure you, Mr. President, when Senator Zubiri was our Senate President, lahat po tayo, Mr. President, kinakausap niya kung paano natin isakatuparan yung ating mga advocacies sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Hindi lang po sa DPWH, but in every single agency na dumadaan po dito sa ating institution. So I just want to put that on record, Mr. President, and I still would like to congratulate our colleagues for doing their job and making this country a better nation than before. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Joel. We recognize Senator Bongo. Mr. President, I just want to manifest in relation to the testimony of Mr. Bonoan earlier in the Sandigan Bayan. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Base sa sinabi ni Mr. Bonoan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso.
siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Una sa lahat, kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Gayunpaman, kaysa lagyan agad ng mali siya, natural naman na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ang legislatura at ehekutibo, lalo na sa pagdating ng pagbantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto. Halimbawa, simula nang naging senador ako, madalas ko pong kinakalampag ang mga departamento kapag may hinaing, request o report na nakakarating sa aking opisina, lalo na sa malalayong lugar na hindi pa tapos yung proyekto, kailangan ng mga completion, mas bibigyan sana natin ng prioridad ito to make it operational at magamit po ng ating mga kababayan. Kasama na dyan ang mga nagpa-follow up ng mga proyektong pang local development na hindi na-actionan at na-implementa ng maayos. Parte naman dyan parte ng mandato ng senador bilang representanteng pang-nasyonal, yan naman po ang ating trabaho, na tugunan kaagad ito at maparating sa tamang ahensya. At hanggang ngayon, marami pa rin pumipila sa aming opisina hanggang ngayon na humingi ng tulong, hindi pa nila nagagamit ito, kailangan tapusin, kailangan mapondohan. Sir, unahin nyo naman yung lugar namin, 4th class municipalities kami, tulungan nyo kami. Hanggang ngayon po, lalong-lalo na po ako, ang hirap po ng buhay ko dahil naging parte po ako ng previous administration, kailangan ko ng soft landing na mapaintindi sa kanila na hindi ko na po matutulungan gaya ng ginagawa natin noong mga nakaraang taon, nung 6 years po na sa previous administration ni Pangulong Duterte. Parte rin po ng trabaho natin na bantayan ang implementasyon ng mga batas na ating pinasa rito. Oversight function natin yon. Kasama na dyan ang national budget bawat taon, naglalaman rin po ng mga proyektong nasa ilalim ng DPWH. May mga tinatawag na continuing projects na kailangang mapondohan. Mayroon rin mga proyektong nasa GAA kung nung nakaraang taon na hanggang ngayon, yun nga po ang isa sa mga problema, no? Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po, kami yung less privileged dito. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years na ako mismo, yung mga proyekto nga po na nabilong po dun sa FLR, yung for later release at hindi nare-release yung pondo at hindi na uumpisahan. Ibig sabihin yan, ako po yung kami, yung mga less privileged dito sa Senado. As early as 2023, yung mga proyekto ko po ay, yung mga amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. At ganoon naman talaga ang buhay. Unang-una po, sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto dahil mula noon hanggang ngayon, wala naman tayong ibang pakay kundi magtrabaho at magserbisyo lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan. At yung mga lugar na nangangailangan, yun talagang gusto nating unang matulungan. Ang aking pagrepresenta at pagbigay boses sa taong bayan ay mandato ko po. Hindi yan pangingialam o pag-iimpluwensya sa maling paraan sa trabaho ng iba, lalo na po sa ekotribo. Ulitin ko lang po, kami yung mga less privileged dito for the past 3 years. In fact, yung mga 2025, 2024 to 2026, hanggang ngayon po hindi na re-release yung mga proyekto. Kahit na yung iba po ay pinaghirapan natin nung hinimay natin, Mr. President, during amendments,
open naman po yan dito, yung mga amendments natin nung nakaraang budget deliberation ay dumaan po yan sa inyo, pinag-aralan natin, pinagsusian ng mabuti. At hanggang ngayon po yung iba ay hindi pa po na re-release at hindi pa napapakinabangan ng ating mga kababayan. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para ipaglaban kung ano ang tama at nararapat para sa taong bayan. Patuloy akong maninindigan laban sa anumang klase ng korupsyon at tulad ninyo, hangad ko rin na magkaroon ng hustisya dito sa flood control scandal. Panagutin ang dapat managot na walang halong kulay o politika. Dapat lumabas at manaig ang katotohanan. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat, Senator Bongo. Thank you very much, Mr. President. Majority Gusto ko Leader. lang banggitin na it was the legacy also of then Senate President Tito Soto. And myself, as he was the Senate President and I was the Majority Floor Leader, you were the Finance Chair. Yes. That was our legacy in the last year, Mr. President. And hopefully we can continue that legacy of transparency this year and the years to come, Mr. President. Tama ho. So- At ang hindi lang ho maganda is yung nasabi niyo kanina na merong kausap na kontraktor. Yes. Yan ang magiging problema. Opo. Basta no talaga. influence. Walang influence. Yan ang magiging problema talaga. Thank you, Mr. President. Mr. President, we just have to move forward on this and let's discuss now. We just have to approve on second reading the bill, the happy bill.